2 linggo bago ang Semana Santa, kalbaryo na agad ang hatid ng mega oil price hike sa mga biyahero. Tumaas ang pasahe sa mga provincial bus at susunod ang taas singil sa mga city bus. Iminungkahi naman ng ilang kongresista na magpatupad ng libreng sakay sa tren. Narito ang aking report. Maraming turista ang napapamahal sa Baguio. Pero mas mahal na ngayon ang pag-akyat doon. Taas pasahe kasi ang bumungad nitong weekend sa mga pasahero ng provincial buses, mapa-ordinary o air-conditioned. Kahit yung mga deluxe at luxury bus. Dahil sa provisional increase, ang biyaheng Baguio mula sa ilang terminal sa Cubao, umaabot na ng 760 pesos ang pasahe sa regular bus mula sa dating 641 pesos. Ang first class na dating 1,038 pesos, nasa 1,136 pesos na. Iba-iba ang singil depende sa kumpanya ng bus. Malaking problema yan sa estudyanteng si Kisha na lingguhang umaakyat ng Baguio mula Quezon City. Medyo mabigat po especially as a student. So, bukod sa everyday expenses, dumadagdag po yung increase dun sa bus. Sa PITX o Parañaque Integrated Terminal Exchange, nasa 200 pesos ang itinaas ng pamasahe pa Leyte. May 200 pesos naman pag Ginubatan Albay. Kaya si Lisa na biyaheng Ginubatan, nag-ordinary bus na para makatipid. Ang taas pasahe naman sa city buses, pinaplansya na bago i-anunsyo bukas ayon sa LTFRB. Iba ang fare structure ng metro buses compared sa provincial buses. Iba rin yung expense basket ng provincial buses compared to the city bus. Hindi sila the same. Pero sino mas magiging mataas? Provincial or city? Tignan natin bukas. Dahil sa pool ang mga tsoper sa pagmahal ng petrolyo, bukas hanggang Huwebes, mamamahagi ang DSWD ng 5,000 pisong ayuda sa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Sabi ng DSWD, posibleng sa Lunes ang bigayan ng ayuda sa mga jeepney driver at isusunod ang iba pang public utility vehicle drivers. Ang instruction ng ating presidente, kailangan multiple times kung tumagal pa to. 139,000 will cost the government around close to 700 million pesos. So nakahanda na yan. Inaayos na rin daw ng Transportation Department ang paglalabas ng 2.56 billion pesos na pondo para sa fuel subsidy ng operators at drivers ng public utility vehicles. Bagaman may ayuda at fuel subsidy sa transport sector, inaasahan nilang may transport groups pa ring hihirit ng fare hike. Ang purpose kasi naman po ng fare hike is more of sustainability, no? To ensure na meron tayong transportation, we really have to strike a balance between approving and giving a fair hike and also the capability of our commuters to pay the supposed fair hike. Pero para sa piston at iba pang progresibong grupo, di sapat ang ayuda lang. Dapat daw ibasura ang oil deregulation law. Nagkasa sila ng nationwide strike sa Huwebes, March 19. 5,000 sa naabot. Halos kulang pa ng 2 days na para ipangkrudo namin sa aming mga sasakyan. Mariresolve ba yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng transportasyon? Ilang kongresista naman ang naghain ng resolusyon na nagmumungkahing magpatupad ng libreng sakay sa mga tren sa Metro Manila, ang LRT1, LRT2 at MRT3 para makagaan sa gastusin ng milyong-milyong commuter. Wala pang tugon dito ang DOTR.